at pagpaparangal sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So meron pong isang ina sa Biblia na atin pong pag-aaralan ngayon. Hindi po siya masyadong famous. No? Actually po, kung titignan po natin ang Biblia, sa 2 talata lamang po lumitaw ang kanyang pangalan. No? Subalit, makikita po natin kung gaano kahalaga ang kanyang naging role bilang nanay sa buhay po ng kanyang mga anak. At ito po ay walang iba kundi si Jochebed. Kilala niyo po si Jochebed? Yan. Sino po si Jochebed? Si Jochebed po ang nanay ni Moises. Yan. Si Jochebed po ang nanay ni Moises, ni Aaron at ni Miriam. So ang ating pong pag-aaral ngayon ay nilagyan ko ng pamagat, nakalabas na po dyan, The Powerful Role of a Mother. Madalas po kapag ka mga usapang superhero ng family, sino po yun? Si tatay. Di ba po pag sinabi superhero ng pamilya, kadalasan ang naiisip natin si tatay. Bakit? Kasi si tatay yung malakas ang katawan para ipagtanggol ang kanyang family. Di ba? Si tatay po yung kadalasang provider ng pamilya at si tatay po yung kinikilalang leader ng family. Pero dito po sa ating pag-aaralan ngayon, makikita po natin na ang ating mga nanay, ang ating mga mami, mga mama, ay meron din pong power. Meron din po silang kapangyarihan, meron din po silang kakayanan para protektahan, ingatan, at impluwensyahan po ang kanilang sambahayan, lalo na po ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya yung ating pong susing talata ay matatagpuan po sa Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Hinihilingan ko lang po na tulungan niyo po ako sa pagbasa, kasi medyo yung aking pong boses. Sige po, basahin po natin yung nakalagay dyan. Buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya... Yan. Verse 3. Kapatid, patulong na nga lang. Yan, verse 3, nang hindi na siya maaaring itago. Okay, sige po. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Pakisundan ako kapatid Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon at natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Verse 10, nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Yan. So dito po sa binasa po natin sa Exodus chapter 2, nag-iba po ata pagdating dito yung font ng aking PowerPoint. So dito po sa Exodus chapter 2, hindi pa po binanggit yung pangalan ni Jochebed. Ano po? Wala tayong makikita dyan. Hindi pa binanggit yung pangalan ng nanay ni Moises. Pero mamaya po, makikita po natin at babasahin natin sa chapter 6 ng Exodus at sa bilang 26:59 kung saan doon po lumitaw yung ng 2 beses yung kanyang pangalan. Ano po? So ano po yung makikita natin sa buhay ni Jochebed bilang nanay dito po? So para sa ating unang puntos po, una, okay, she has the courage that protects.
Alam po natin, nung mga panahon po na yon, alam po natin kung paanong ang mga Israelita ay nakarating sa Ehipto. Alam niyo po? Alam niyo po ba? No? Dahil kay Jose, di ba po? Nung magkaroon ng taggutom, kaya nakarating ang mga Israelita doon sa Ehipto at doon na sila nanirahan. Pero dumating po yung panahon na mamatay si Jose, mapalitan na rin po ng bagong hari, hindi na po nila kilala si Jose. Hindi na nila alam kung ano yung naging history. So, ang nangyari po sa chapter 1 ng Exodus, nagsimula po ang pang-aalipin at pang-aapi ng mga Ehipsyo sa mga Israelita. So, pinahirapan po sila. At dahil po, ang dahilan po kung bakit nila pinahirapan ang mga Israelita, ay dahil nakita nilang ang bilis manganak ng mga Israelita. Ang bilis magpakarami ng mga Israelita, no? Ang bilis dumami ng kanilang lahi. At dahil sa mabilis na pagdami ng Israelita, naging threat po ito sa kanila. Natakot sila kasi mas marami na yung mga Israelita kaysa sa kanila. Samantalang sila yung talagang tagaron, no? Dayuhan lang yung mga Israelita. So nagsimula po yung kanilang pang-aalipin. So dahil po dito, inutusan po ng Faraon ang dalawang kumadrona, si Sifra at si Puwa, na patayin yung mga ipapanganak na lalaking sanggol ng mga Hebreya. So yun po yung utos sa kanila. Pero hindi po ginawa ng dalawang kumadronang ito yung utos ni Faraon dahil sila po ay mayroong takot sa Diyos. So natakot po sila sa Panginoon na alam nilang hindi tama na sundin nila na patayin yung mga sanggol. Kaya nagdahilan sila, sabi nila, mabilis pong manganak yung mga Hebreya, hindi kagaya ng mga taga-Ehipto. Kaya pagdating namin doon, nakapanganak na sila. Yun po yung kanilang katwiran. Dahil hindi po na isakatuparan yung kagustuhan ng hari na patayin yung lahat ng mga lalaking sanggol, naglabas po siya ng kautusan sa kanyang nasasakupan na itapon sa ilog ang lahat ng ipapanganak na lalaki. So, hindi na niya kinailangan yung dalawang kumadrona. So, sabi niya sa kanya nasasakupan, kapag mayroon kayong nakitang may pinanganak na lalaking sanggol, itatapon niyo siya sa ilog. So, sa mga panahon po na yon, doon po ipinanganak si Moises. So, yun po yung season kung saan ipinanganak si Moises. Sa kabila po ng ganitong kahigpit na kautusan, pinili po ni Jochebed na itago ang kanyang sanggol sa loob ng 3 buwan. Imagine niyo po, 3 buwan niyang itinago. Hindi po natin alam kung paano niya itinago si Moises ng 3 buwan, no? Ngunit ang sabi po doon, dumating po yung panahon na hindi na po niya ito kaya pang itago. Kaya kumuha siya ng isang basket at doon inilagay ang bata. At pagkatapos, inilagay niya ito sa pampang ng ilog, doon sa may talahiban. So sa pagkakataon pong ito, kung titignan po natin yung senaryo mga kapatid, gaano po kalaking katapangan at gaano po lakas ng loob ang kinailangan ni Jochebed para gawin yung bagay na yon. Kung kayo po ang nasa ganung kalagayan, kaya niyo po bang maatim, 3 months yung anak mo, ilalagay mo sa basket, iiwanan mo sa tabi ng ilog? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa kanya. So makikita po natin, iniisip ko, hindi kaya marunong umiyak si Moises? Kadalasan po, pagka may dumating na baby, pinanganak na baby, alam mo agad, di ba? Yung first day pa lang, alam mo na uy, may baby dyan sa bahay na yan. Pero imagine niyo po, 3 months, hindi po nalaman ng mga kapitbahay nila na meron pong ipinanganak na sanggol doon. At yung pong ginawa po ni Jochebed na pagkikip dun sa kanyang anak sa loob ng 3 buwan at yung pong kanyang ginawang paglalagay sa basket, pag-iiwan sa tabi ng ilog sa kanyang anak, actually ito po ay nagbigay ng peligro sa buhay, hindi lang po sa buhay ng bata, even po sa buhay ni Jochebed. Di ba po? Hindi lang po ang nailagay sa peligro doon ay yung buhay ng bata, even yung buhay niya. Kasi pag nalaman na nagtatago siya ng bata, tsak na pa pwede rin siyang patayin. Di ba po? Pero tignan niyo po, gaano kalaking courage ang kinailangan po niya para i-take niya po yung lahat ng risk na yon, mailigtas lang po niya ang kanyang anak
sa mga kamay at sa pagpatay po ng Faraon. Nai-imagine niyo po ba kung gaano kabigat sa puso ni Jochebed yung ginawa po niya? Kung gaano po kahirap sa kanyang kalooban yung pong kanyang naging desisyon. Pero matapang po niyang ginawa iyon, mga kapatid. Bakit matapang niyang ginawa yon? Alam niyo po kung ano ang dahilan? Dahil sa pagtitiwala po niya na hindi man na niya kayang protektahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang kakayanan, alam po niya na merong dakilang Diyos na kayang ingatan at iligtas ang bata. Amen po? Alam niya, hindi na niya kayang protektahan yung anak niya. Pero ginawa po niya yung risk na yon dahil alam po niya at nagtitiwala po siya na merong dakilang Diyos na kayang mag-ingat at magligtas po sa buhay ng kanyang anak. So ang tanong po sa ating mga nanay ngayon, paano niyo po pinoprotektahan ang inyong mga anak? Mga nanay, paano niyo po pinoprotektahan ang inyong mga anak? Kabilang po ba kayo sa mga nanay na overprotective, kagaya niyan? No? Mga nanay na talagang hanggat kaya niyang hindi madapuan yung kanyang anak ng kahit na anong sakit gagawin niya, no? Mga nanay, hindi ko po sinasabing masama pong maging protective mommies, no? Pero bakit hindi po natin subukang i-consider yung paraan ng pagpoprotekta ni Jochebed? Kasi kahit gaano nyo po sikapin na hindi mahiwalay sa inyo ang inyong mga anak, kahit gaano nyo po sikapin na hindi sila madapa, hindi po sila masaktan, kahit gaano nyo po sikapin na mabubuting bagay lang ang magawa sa buhay ng inyong mga anak, sigurado po ito mga nanay, hindi nyo po magagawa yon consistently hanggang sa sila ay magsilaki. Hindi nyo sila kayang, anak, ito lang dapat mong gawin. Anak, hindi nyo po kayang gawin yon hanggang sa sila ay lumaki. Bakit po? Dahil meron po kayong limitasyon, mga nanay. Meron po kayong limitasyon. At si Jochebed po, nakita niya yung kanyang limitasyon. At nakita po niya na may Diyos na walang limitasyon. Nakuha po natin mga mamis, mga nanay. Si Jochebed po, kaya po niya nagawa yung bagay na yon dahil nakita niya yung kanyang limitasyon, pero tinignan po niya yung kapangyarihan ng kaniyang Diyos na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin niya bilang nanay sa kanyang anak. Gusto ko lang po magkaroon ng konting kwento, no? Sa bahay po, mas mahirap magpaalam kay nanay kaysa kay tatay. Totoo po yun. No, kami po ay medyo bata-bata pa. Mahirap po talaga magpaalam kay nanay. At kapag ka po kami medyo ginagabi sa daan o sa labas, text na po yan. Nasaan na ba kayo? Anong oras kayo uuwi? Ba't wala pa kayo? Yan, ganun po si nanay. Mamaya-maya, magte-text na naman yan. Pag hindi ka pa nagre-reply, tatawag na yan. Yan po, ganyan po si nanay. Nagagalit siya, no? Nagte-text siya, nagagalit siya. Nasaan ba kayo? Gabing-gabi na, ganyan-ganyan. Pag uwi mo sa personal, galit din. Pagagalitan ka rin pagdating sa bahay, no? Pero lately po, no, nagkukwentuhan po sila nagbago po siya. Hindi na siya ganun ngayon. Salamat sa Lord. No, lately po, nag-usap sila ng auntie ko at doon ko nalaman kung bakit nagbago siya, no? Sabi niya doon sa auntie ko, yung naisasama ko po dito na blind na tita ko, kasi meron siyang nag-iisang anak. So, dahil hindi niya nakikita, syempre, given na medyo mapag-alala siya talaga, kasi hindi niya nakikita yung kanyang anak eh. Nag-iisa pa yon, ano. Pero, sabi ni nanay sa kanya, alam mo, Neng, sabi niya ganon, isang bagay ang natutunan ko, sabi niya. Kesa magkagalit kayo ng anak mo. Kasi nagagalit din sa kanya yung anak niya kasi nga, syempre, laki-laki na, tapos, asan ka na ba? Ganyan-ganyan. Kesa nagkakagalit kayo ng anak mo. Ang isa sa natutunan ko, kapag ipinanalangin mo na siya sa Panginoon, pumayapa ka na. Sabi niya, noon daw, nananalangin, sabi ni nanay, noon daw, nananalangin siya, pinapanalangin niya kami, naingatan kami ng Panginoon. Pero nag-aalala din siya. Nasa na ba sila? Baka kung ano nang nangyari sa kanila, no? Pero ang natutunan daw niya ngayon, na kapag ipinanalangin mo na sa Panginoon ang iyong anak, asahan mo na may gagawin ng Diyos sa buhay nila, naiingatan sila ng Panginoon. Kaya hindi ka na dapat
sobra-sobrang mag-alala, to the point na nagkakagalit na kayo ng anak mo, sabi niya gano'n sa auntie ko, ipayapa mo yung loob mo. Ipayapa mo na iingatan sila ng Panginoon, iingatan siya ng Panginoon. So, kaya po mga nanay, dahil po hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyong bantayan ang inyong mga anak, sabi nga po, meron po kayong limitasyon sa inyong kakayanan na ingatan sila sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang kailangan niyo po na dagdagan ay ang panalangin para sa inyong mga anak. No? Sabi po natin dyan, dahil kayo po ay may limitasyon, imbis na laging mag-alala, ang dagdagan niyo po ay ang inyong panalangin para sa kanila. Dahil kagaya nga po ng sinabi natin, hindi po ninyo kayang ibigay ang lahat ng proteksyon na kailangan ng inyong mga anak, pero kayang-kaya po iyon ng Panginoon. Amen po ba mga nanay? Kayang-kaya po ng Panginoon na sila po ay ingatan. Sa mga anak naman, pahalagahan natin ang mga payo at minsan ay paghihigpit ng ating mga nanay. Pahalagahan natin ang kanilang pag-aalala sa atin dahil walang magulang, mga kabataan, no? Walang magulang na ginustong mapahamak ang kanilang mga anak. Lahat ng payo nila, lahat ng paghihigpit nila, at kung minsan, even yung kanilang mga paggalit sa atin, lahat yan ay dahil mahal nila tayo. No? At gusto nila na tayo ay mapabuti. Kaya sila nag-aalala sa atin ng ganun. So pahalagahan natin yun mga kabataan. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 1, verse 8 to 9, Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Sa pangalawang puntos po natin, she has the love that supports. Sabi po dito, the heart of a mother is often compared to a vessel of love and care, a source of unconditional support, and a symbol of enduring strength and sacrifice. So ang pangunahing purpose po ng isang vessel o ng isang sisidlan is to carry and to support. At doon po inihalin tulad ang puso po ng isang nanay, no? Sa isang vessel, sa isang sisidlan. Nasabi doon, ito po, ang puso daw ng isang ina ay isang sisidlan ng pagmamahal at pangangalaga. Sa puso ng isang ina, nagmumula ang walang kondisyong suporta niya sa kanyang mga anak. So nung nakita ko po ito, no, naalala ko yung basket na kinuha ni Jochebed, no, para paglagyan po kay Moises. Yun po palang basket na yon, nung pinag-aaralan ko po itong mga bahagi ng kasaysayang ito sa Biblia, nakita ko po na yung basket po na yon ay pwede po palang maging ilustrasyon ng puso ng isang nanay na labis na nagmamahal sa kanyang anak. Sabi po dyan sa Exodus chapter 2 verse 3a, nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. So hinanap ko po yung katangian ng basket na ito. Yung sabi dyan, parang mali yung, ang highlight ay yung basket na yari sa tangkay ng tambo. Kasi nagbago po yung font natin dyan. So, hinanap ko po yung katangian ng basket na ito. Bakit yung basket na yari sa tangkay ng tambo ang ginamit ni Jochebed para paglagyan ng kanyang sanggol at paano po natin ito maihahalin tulad sa puso ng isang ina. So ito po yon. Una, itong basket na yari sa tangkay ng tambo ay durable o matibay. No? Matibay po yan. Sabi sa Genesis 3:16a, sinabi rin niya sa babae, ito po ay nagsalita ang Panginoon nung magkasala si Eva at si Adan. Sinabi niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. So mga kapatid, makikita po natin na magmula po sa pagdidesisyon ng isang asawang babae na ingatan ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Imagine niyo po mga kabataan,
9 months na dinala tayo ng ating mga nanay sa kanilang sinapupunan. Hanggang sa sila po ay, iba ang tagal mag-labor, no? Hanggang sa maipanganak po nila ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Tibay ng loob at tibay po ng katawan ang ipinamalas ninyo mga nanay. Doon pa lamang po, doon pa lang sa pagdidesisyon nyo na, kasi may mga nanay po, may mga nabubuntis na ayaw nilang i-keep yung kanilang anak. Pero kayo po mga nanay, dahil nagdesisyon kayong ingatan ang inyong sanggol sa inyong sinapupunan, ingatan siya sa loob ng 9 na buwan hanggang sa sila po ay ilabas nyo, grabe po yung hirap na pinagdaanan nyo at grabe po yung tibay ng inyong kalooban at katawan para mapagdaanan nyo po yun. Ang Biblia po mismo ang nagsasabi na hindi po madali ang inyong pinagdaanan mga nanay. Ang Biblia po ang nagpapatunay na napakahirap ng inyong pinagdaanan sa loob ng maraming mga buwan. Pero kinaya nyo mga nanay. Amen? Kaya saludo po kami sa inyong katatagan at sa inyong tibay. Pangalawang katangian po ng basket na ito po ay water resistant, no? Bukod po dun sa sabi, pinahiran siya ng alkitran, yun pong material ng basket na iyon mismo ay meron po siyang katangian ng pagiging water resistant o yung hindi niya ina-absorb masyado yung tubig, ano po. So maihahalin tulad po natin ito sa kakayanan ng isang ina na protektahan ang kanyang minamahal na anak at ibigay sa kanya ang lahat. Ibigay ang lahat sa kanyang mga anak kahit pa, ulitin ko po, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyo pong paghihirap. Tama po ba? No? Parang yung basket na pinaglagyan kay Moses, babad na babad siya sa tubig. Pero makikita natin na yung sanggol na nasa loob ng basket ay ligtas, hindi basa, no? Maayos ang kalagayan. Kaya kung naririnig po natin kuminsan, ito po yung mga dialogue ng mga nanay, ano? Kapag ka nagkakasakit yung kanilang mga anak, ako na lang sana, wag lang yung anak ko. Di ba po? Ako na lang sana, wag lang yung anak ko. Di baling ako na lang yung mahirapan, wag lang ang anak ko. No? Actually, hindi po yun dahil iniisip lang ng mga nanay na mas malaki kasi ako, mas malakas ako kaysa sa anak ko. Hindi lang po yun yung dahilan, kundi yun po ay dahil ang puso po ng isang nanay ay meron pong kahandaang magsakripisyo alang-alang sa kanyang mga anak. Nag-agree po ba kayo doon mga nanay? Kayo pong mga nanay ay merong puso na laging nakahandang magsakripisyo para sa inyong mga anak kahit na mahirapan kayo. No? Kaya nga po mga nanay, ito po ang payo sa inyo. Ito po ay sa perspective ng isang anak. No? Hayaan niyo po na makita niyo po ito ako po bilang anak na nagsasalita. Mga nanay, mahalin din naman po ninyo at ingatan ang inyong mga sarili. Yan. Hindi po laging yung anak ko. Mahalin niyo po at ingatan din ang inyong sarili. Bigyan niyo din po ng halaga ang inyong sariling kalusugan. Bigyan niyo pong halaga ang kalusugan ng inyong isipan. Bigyan niyo po ng kahalaga ang kalusugan ng inyong katawan. Dahil kapag kayo po ay nagkasakit, kapag kayo po ay nawala, mas mahihirapan po ang inyong mga anak. Tiyak po yan mga kapatid. Kaya mahalaga po sa amin na mga anak na kayo po mga nanay, ay iniingatan nyo din naman po ang inyong mga sarili. No? Iniingatan nyo din po ang inyong mga sarili. Sa mga anak naman, ipadama natin ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating mga magulang habang meron pang pagkakataon. Mga kabataan nyo nasa taas, no? Ipadama natin yung ating pagmamahal sa kanila, pagpapahalaga sa kanila. Kasi ang mga nanay natin, mga kabataan, ang mga nanay natin hindi sila pabata. Sila ay patanda. Hindi sila palakas. Ang totoo sila ay pahina, no? Hindi pa haba yung mga panahon at taon na ilalagi nilang kasama tayo, kundi paiksi yung mga taon na masasamahan nila tayo. Kung paano na ibinigay nila yung kanilang buong pusong pagmamahal sa atin,
kung paanong ibinigay nila yung kanilang buong pusong pagpoprotekta sa atin, pag-iingat sa atin. Mga kabataan na kagaya ko, kahit hindi sila naghahanap ng kapalit sa atin, kahit hindi sila dumadaing sa atin, kahit hindi sila nagsasabi na, anak, nahihirapan ako, anak, kailangan ko rin ng ganito, kahit na hindi sila nagsasabi ng ganon, sana mga kabataan, bagawa nating masuklian, kahit sa simpleng kapamaraanan lang, sa pamamagitan ng ating pagmamahal, sa pamamagitan ng ating paggalang, yung ating mga magulang. Kasi grabe yung sakripisyo na kanilang ginawa para sa atin. Pangatlong puntos po, she has the faith that influences. Bukod po kay Moises, si Jochebed po ay may 2 pang anak, no, na natala sa Biblia. Sa Bilang chapter 26 verse 59, ang sabi po diyan, at ang asawa ni Amram ay si Jochebed, na mula naman sa pamilya ng mga Levita. Ipinanganak si Jochebed sa Ehipto, sina Amram at Jochebed ang mga magulang ni Aaron, Moises at Miriam. So tignan po natin ang naging buhay ng kanilang mga anak. Magsimula po tayo sa kanilang panganay. Okay? Si Miriam. Yan. So si Miriam po yung panganay na anak ni Jochebed. Nung panahon po na si Moises ay ipinanganak, ayon po sa ilang pag-aaral, si Miriam daw po ay nasa edad na 6 to 7 years old. Oh. Actually, wala pong natala sa Bible kung ilang taon si Miriam, pero i-assume po natin, no? I-assume natin na baka nga ganun yung edad niya nung ipinanganak si Moises. So ano po yung point dito? Sa murang edad ni Miriam, makikita po natin ang kanyang pagiging masunurin at pagiging responsable. Yan. Nung inutusan siya ng kanyang nanay na sundan at bantayan ng kanyang kapatid na nakalagay sa basket, hindi po siya tumanggi. Hindi po siya nagreklamo. Imagine ninyo, kung talagang yung sinasabi doon sa ilang pag-aaral, siya ay 6 to 7 years old, sino dito yung batang gano'n ang edad? Si Hesi. Si Hesi, imagine niyo kasing edad ni Hesi, kung talagang yun nga yung edad ni Miriam, ano po, hindi natin ganun kasigurado. Inutusan ng kanyang nanay na bantayan yung kanyang kapatid na nasa basket sa ilog. Napakamasunurin po niya at responsable, no? Sumunod po, makikita rin natin ang kanyang katapangan na magbantay kay Moises. Yung ganong edad, siyempre matatakot ka kasi pwedeng mahuli ka ng mga sundalo ng hari, no? At makita na mayroon kang binabantayan na bata. So, matapang po si Miriam. Makikita din po natin yung kanyang lakas ng loob, ng kanya pong lapitan ng prinsesa at kausapin patungkol dun sa pag-aalaga ng kanyang napulot na sanggol, no? Makikita din po natin yung karunungan ni Miriam, na kahit siya ay bata pa, ang bilis niyang makaisip ng salitang kukumbinse doon sa prinsesa para mapapayag niya na siya na lang ang hahanap ng mag-aalaga doon sa sanggol. So, 6 to 7 years old, na-convince niya yung prinsesa na ako po ang hahanap ng magbabantay, mag-aalaga dyan sa baby na yan. At sa kanya pong pagtanda, sa Exodus chapter 15 verse 20, si Miriam po ang kauna-unahang babaeng propeta at kauna-unahang worship leader na na-mention sa Biblia. Okay. Sa pangalawang anak naman po nila, yun po ay si Aaron. Yan. Yun po ay si Aaron. Bagamat hindi po nabanggit o hindi po siya nabanggit nung panahon na si Moises po ay ipinanganak, subalit makikita po natin kung ano ang kanyang naging buhay matapos ng ilang taon. Lalo na po, noong si Moises po ay magbalik sa Ehipto, no? 'Di ba? Tumakas kasi siya, 'di ba? Nung magbalik siya sa Ehipto para palayain ang mga kababayan niya, si Aaron po ang naging mouthpiece ng Diyos. Kasi natatandaan niyo po,
sabi ni Moises, Lord, hindi ko kayang magsalita sa Faraon kasi utal ako no? May problema yung dila ko. Hindi ko kaya. So si Aaron po, yung kuya ni Moises, siya po yung naging parang spokesperson. Siya po yung naging mouthpiece ng Diyos sa pagsasalita sa Faraon. Sa Exodus chapter 28, verse 1, makikita po natin na si Aaron po ay binanggit na kauna-unahang high priest. Siya po yung kauna-unahang high priest na nabanggit po sa Biblia. Yung kanilang pangatlong anak, si Moises. Yan. Si Moises po, nakilala po siya bilang lawgiver. Kasi po sa kanya ibinigay ng Diyos ang tapyas ng bato na naglalaman po ng 10 utos. So kay Moises po yun, kaya siya ay tinaguri ang lawgiver. Si Moises din po ang naging representative ng Diyos sa pagharap kay Faraon. Kung si Aaron ay mouthpiece ng Lord, si Moises naman, siya yung tumayo bilang parang Diyos. No? Sabi ni Lord, ikaw yung haharap na parang Diyos kay Faraon. Yan. So siya po yung naging representative ng Diyos para po mapalaya ang mga Israelita sa pagkakaalipin po at pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Bagamat si Moises po ay lumaki bilang isang Ehipsyo, hindi po siya lumaki bilang isang Israelita. Siya po ay lumaki bilang isang Ehipsyo dahil sabi nga po natin kanina, sa talata natin, inampun po siya ng prinsesa ng Ehipto. No? Pero sa kinahinatnan po ng buhay ni Moises, na siya po ay naging lawgiver, siya po ay naging representative ng Panginoon, makikita po natin ang laki ng impluensya ni Jochebed sa siyang unang nagturo sa kanya mula sa pagkabata. Ano po? Si Jochebed po yung tinawag ni Miriam para mag-alaga kay Moises. Magmula po nung siya ay matagpuan ng prinsesa ng Ehipto. Okay? So si Moises po, lumaki po siya talaga doon sa pangangalaga ng prinsesa bilang isang Ehipsyo. Wala pong eksaktong edad kung ilang taon po ibinalik ni Jochebed si Moises sa prinsesa. No? Pero meron pong ilang nagsasabi na si Moises daw po ay ibinalik sa prinsesa between 3 to 5 years old. No? Meron din naman pong ilan na nagsasabing between 10 to 12 years old nang ibalik si Moises. So, ibig sabihin po, dahil walang nakatala sa Biblia, hindi natin ganun kasigurado kung ano yung totoo doon, between 3 to 5 years old or between 10 to 12 years old nang ibalik ni Jochebed sa prinsesa si Moises. Pero naniniwala po ako na hindi po yung eksaktong edad ni Moises ang mahalagang makita natin dito. Kundi kung paanong yung maiksing panahon ng paglagi niya sa kanyang tunay na ina at yung maiksing panahon ng pagtuturo ng kanyang ina sa kanya ay nagbunga ng tamang prinsipyo, nagbunga ng tamang pagkilala ni Moses sa isang tunay at buhay na Diyos. Imagine niyo po, kung totoo yun na 3 to 5 years old, yun lang po yung span ng time na tinuruan ni Jochebed yung kanyang anak. The rest ng buhay ni Moses, ibang tao na yung nagturo. Ibang tao na yung nagpalaki sa kanya. Imaginein po natin, napakaiksing panahon po ang inilagi ni Moises sa piling ng kanyang nanay. Pero yung maiksing panahon po na yon ay nagbunga kay Moises ng isang tamang prinsipyo sa buhay, isang tamang pananaw sa Diyos, isang tamang pagkilala sa isang tunay at buhay na Diyos. Ano po? So kung titignan po natin mga kapatid, itong buhay ng tatlong magkakapatid na ito, si Miriam, si Aaron at si Moises, kung kayo po ang tatanungin ko, masasabi niyo po ba na silang lahat ay nagkaroon ng tama at maayos na buhay? Sasabi niyo po ba? Kahit ang totoo, hinanap ko po, walang naitala sa Bible ng pagyaman nila. Wala pong naitala sa Biblia na si Moises, si Miriam, si Aaron ay nagkamal ng maraming mga lupain. Wala pong natala sa Biblia. Yan lang po yung binanggit ko po sa inyo. Pero kahit walang natala sa Biblia na sila ay yumaman, sila ay umanlad ang buhay, sila ay nagkaroon ng maraming mga kabuhayan,
Masasabi pa rin po ba natin na itong tatlong magkakapatid na ito ay naging maganda ang buhay? Amen. Amen po. Wala pong duda doon. Ano po ang dahilan? Yun po ay dahil may isang nanay Jochebed na nagturo sa kanila, na nag-impluwensya sa kanila mula sa kanilang paggabata at nagpalaki sila sa kanila sa landas ng Panginoon. Kaya kahit hindi sinabi sa Bibliang yumaman sila, masasabi natin na maayos ang naging buhay ng tatlong magkakapatid na ito dahil may isang nanay Jochebed na nag-alaga sa kanila mula sa pagkabata, nag-influence sa kanila at nagturo po sa kanila sa landas ng Panginoon. Ano po yung aral na gusto nating makita dito mga nanay? Ang buhay niyo po mga nanay, lalo't higit po ang inyong pananampalataya ay meron pong malaking bahagi sa buhay ng inyong mga anak. Ang buhay niyo na mga nanay, meron pong malaking bahagi sa kanilang buhay kung paano po ang magiging buhay ng inyong mga anak sa kanilang paglaki. Nakasalalay po sa inyo yon mga nanay, no? Kung ang isang nanay po ay nakakitaan ng kanyang anak ng tamang halimbawa, kung ang isang nanay po ay nakakitaan ng kanyang mga anak ng isang totoong pananampalataya, hindi po malabong maging ganun din po ang kanilang paglaki. Maging ganun din po sila kagaya nyo sa kanilang paglaki. Bakit po? Dahil mga nanay, meron po kayong kapangyarihang mag-influence sa kanila. Meron po kayong ganun kalaking kapangyarihan na mag-influence sa buhay ng inyo pong mga anak. Sabi nga po sa Proverbs 22:6, ito po ay kabisado nating lahat, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sabi po sa Tagalog, ituro mo sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Hindi po sinabi sa Biblia na magiging perfect ang inyong mga anak, mga kapatid. Hindi po sinabi sa Biblia na hindi po sila magkakamali sa buhay. Hindi po sinabi sa Biblia na hindi po sila makapagdidesisyon ng minsan ay hindi tamang desisyon. Pero kung intentionally sa kanila pong pagkabata ay talagang tinuruan niyo po sila ng mga tamang aral ng Panginoon, intentionally ay pinagpakitaan niyo po sila ng mga tamang halimbawa ng buhay mananampalataya. At intentionally, tinuruan niyo po sila ng mga aral mula sa Biblia. Hindi po nila yun makakalimutan. Sabi po sa Biblia, di ba? Hanggang sa kanilang paglaki, hindi nila ito manilimutan. Magkaroon man po ng pagkakataon, ang inyong anak ay medyo, alam niyo yun, medyo malihis ng kaunti dahil sa impluwensya ng mga tao sa kanilang paligid. Pero babalik at babalik po sila dun sa aral na itinanim nyo nung yung isipan po nila ay musmus pa lang. Nung ang isipan pa nila ay kaya pang tumanggap ng mga aral at mga turo. Kaya napakahalaga po mga kapatid nung pagtuturo, nung pag-i-impluwensya sa inyong mga anak, hindi ngayong malalaki na sila, kundi nung sila po ay mga bata pa. Kaya nga po mga nanay, ang payo po natin sa ating mga nanay, siguro po ito ay para dun sa mga nagsisimulang maging nanay, kasi yung iba, malalaki na yung kanilang mga anak. Pero ang sabi po dyan, mga nanay, huwag niyo pong ipaubaya sa ibang tao ang pagtuturo at pagpapalaki sa inyong mga anak. Especially habang sila po ay nasa edad pa lang ng paghubog, kagaya ni Moises nang alagaan po siya ni Jochebed. Hindi po mapapalitan ng pera o ng material na bagay ang impluwensyang pwede niyong maitanim sa inyong mga anak. Hindi po kayang palitan ng pera yon. Hindi po kayang palitan ng material na bagay yung impluwensya na kaya niyong ibigay sa inyong mga anak habang sila po ay lumalaki at nagkakaisip. Kaya, gusto ko pong samantalahin itong pagkakataon ito na pasalamatan din naman po yung aking nanay, no? Dahil siya po yung unang taong nagpakilala sa akin sa Panginoon, no? Gamit po yung aming lumang Biblia, natatandaan ko po yung Bible naming malaki, na meron pong illustration. Siya po yung unang tao na pinagtanungan ko kung bakit, Nanay, bakit merong krus?
Bakit may daladalang krus yung mama dito sa Bible na binabasa ninyo? No? Siya po yung unang taong pinagtanungan ko po noon. Hindi ko na po marahil ma-recall yung lahat ng mga naituro sa akin ng aking nanay nung maliliit pa po kami. Pero ito po yung alam ko sa puso ko, mga kapatid. Kung ano yung pagkaunawa ko sa Panginoon ngayon, kung ano yung pagkakilala ko sa Panginoon, yun po ay bunga ng kanilang pagtuturo sa amin nung kami po ay maliliit pa. Kaya nanay, salamat sa pagiging unang Bible teacher naming magkakapatid. No? Siya po yung aming naging unang Bible teacher. Sa mga anak naman po, pahalagahan nyo ang bawat oras na binibigay sa inyo ng inyong mga magulang para kayo ay turuan at hubugin sa landas ng Panginoon. Huwag nyo silang paghanapan ng mga bagay na hindi nila kayang ibigay sa inyo. Na maaaring yung paghahanap ninyo ang magtulak sa kanila para mas piliin nilang magtrabaho, para mas piliin nilang maglaan ng oras sa hanap buhay kesa sa inyo. Huwag nyo silang itulak doon, mga kabataan, no? Mga anak na nandito ngayon. Huwag nyong itulak yung mga magulang nyo na magsumikap silang maigi sa pagtatrabaho pero nawawalan sila ng oras ng pagtuturo sa inyo. Dahil paglaki ninyo, mauunawaan nyo, hindi pala sa material na bagay ang mas mahalaga sa buhay. Mauunawaan nyo na mas mahalaga pala yung oras na ginugugol nila para gabayan kayo, para turuan kayo sa tamang pananampalataya, at para turuan kayo sa tamang prinsipyo sa buhay at sa tamang pagkakilala sa Panginoon. Kaya po mga nanay, ito po ang aking panalangin para sa inyo. Maranasan niyo po nawa sa inyong buhay ang nakasulat dito sa talatang ito mula sa Kawikaan 31, verses 28 to 29. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin siya ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit nanay, ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. God bless you po.